Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Patuloy ang paghahanda ng Gatchalian Block para sa gaganaping special session sa Senado bukas. Samantala, naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Cayetano na humihilig na ibalik ang sitwasyon sa Senado bago ang balasahan noong June 3. Alamin natin ang detalye mula kay Angela Babad. Angela. Naomi, magsisimula nga ng alas 9 ng umaga at posibleng magtagal hanggang alas 4 ng hapon ang special session ng Senado bukas. Ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, uunahin bukas ang pagtalakay sa mga panukalang nasa ikatlo at huling pagbasa. Prioridad din ang kumpirmasyon ng mga general at naturalization ng ilang mga atleta. Meron ding resolusyon para sa pagkilala ng mga frontliners at para sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Samantala, naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema ang Cayetano Block kung saan kanilang hinihiling ang paglalabas ng status quo ante order para patigilin ang Gatchalian Block sa pag-upo sa mga bagong posisyon at ibalik agad sina Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, Senator Loren Legarda bilang Pro Tempore at Attorney Jose Luis Montales bilang Senate Secretary habang nililitis ang kaso. Nais din ng grupong ideklarang null and void ang buong June 3 session. Kasabay nito ang pagbabasura ng Senate Resolutions number 430 at 48 ukol sa impeachment rules at ang concurrent resolution number 10 para sa adjournment. Sa uli, pinakikilos ng mga petitioner ang Korte Suprema na permanenteng kilalanin ang orihinal na pamunuan at tuluyan ng ipagbawal sa mga respondent ang paggamit ng anumang otoridad na nagmula sa questionabling sesyon. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Naomi. Maraming salamat, Angela Babad. Pinakamaraming testigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ang nakatutok sa umunoy maling paggamit ng 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro, maraming testigo dahil marami ding dokumento ang confidential funds. Una nang naglabas ang COA ng Notice of Disallowance para sa 375 million pesos sa pondo dahil sa kawalan ng sapat na katibayan ng pagbabayad. Kinumpirma naman ng PSA na may mga peking pangalan sa mga resibo. Ayon naman sa NBI, iilang tao lamang ang umunoy pumirma sa maraming magkakaibang dokumento. Nanawagan ang grupong Bantay Senado sa Senate Impeachment Court na buksan sa media at publiko ang pre-trial conference sa June 18 para sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cleve Arguelles, co-convener ng Bantay Senado, dapat gawing transparent at accessible sa publiko ang pre-trial conference upang maiwasan ang anumang pagdududa. Ayon naman sa House Prosecution Panel, sarado sa publiko ang pre-trial para mapabilis ang mahabang proseso ng pagmarka ng mga ebidensya at tiniyak na ibabahagi sa publiko ang mga napagkasunduan at mga ebidensyang tinanggap matapos ang pre-trial conference. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan ng alas 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.